2 buwan na akong walang bagong upload. Ang totoo, ilang beses din naman ako nag-attempt na mag-shoot ng mga possible contents. Kaso, sa ilang attempts na yon, kung hindi sablay ang lakad hindi naman matuloy dahil sa problema sa location, availability, at budget. Pero kailangan ko na mag-upload. Hindi ako mapakali. Ikukwento ko na lang sa inyo yung mga ganap nitong mga nakaraan na hindi ko na-upload. Simulan natin sa Dalay-Dalay Festival ng Halahala Rizal, kung saan binalak namin ang kasama kong si Justin na makasakay sa pagoda. Maikli lang to, panoorin nyo. Late na ako nagising nung araw na yon. Kaya naman muntik na akong hindi sana tumuloy. Mabuti na lang at naka-live yung misa dun sa St. Michael Parish, kaya nalaman ko na hindi pa pala nagsisimula yung pagoda. At matapos kong makumpirma yun kay Justin, umalis na kaagad ako. Nagmamadali dahil baka sakaling makaabot pa kami sa pagoda. Time check muna tayo. It's mag-11 na. Papunta tayo ngayon sa bayan ng Halahala kasi hahabulin natin yung pagoda. Originally, ang punta ko sana doon 5 AM para subukang sumakay or makasampa sa pagoda, pero mukhang malabo na. Kasama natin yung mga kaibigan natin from night market, sina Justine, sila Makmak, nandun na sila, nakaabang na. Ako medyo nalito ako nagising kasi puyat kami. Mag-aalaw na kami nakauwi ni Jacob galing sa night market, no? Kasi hanggang alauna bukas kagabi night market So ngayon, goal natin makahabol at makasampa kung possible. Let's see. Kung kailan kailangan ko nang magmadali, doon naman walang masakyan. Hindi ko alam kung dahil ba sa piyesta, pero nung araw na yon, halos puro private vehicle ang dumadaan. May naririnig akong drums doon ang gagaling. Parang may parada na rito. Layo nito sa bayan Problema, wala akong masakyan. Putik na yun. Ayan, may parating na tricycle. Subukan natin makasakay dyan. Akala ko nito, makakasakay na ako. Negative tayo dun sa unang tricycle. Pagkalipas ng ilang minuto pa, sa wakas, meron ng jeep na dumaan. Matapos ang ilang minutong biyahe, nakarating din ako sa bayan ng Halahala. Dumiretso agad ako sa 7-Eleven na siyang meeting place namin. Kasama na natin si Justin. Sa jeep pa lang nagkakabasahan na. Putik na yan. Hindi ko alam kung ba't sila nagbabasahan kasi wala namang kinalaman si San Miguel sa basahan Kaya nga doon. Papunta na kami sa Pantalan. Kasi nandun daw doon magsisimula yung pagoda, sasakay sa pagoda yung patron. Tama ba? Oo. Parang ganun. Habang naglalakad papunta at palapit sa Pantalan, lalo mong mararamdaman ang piyesta ng bayan na to. Makikita mo kasi sa bawat madaraanan na nagbabasaan yung mga tao dahil ganito yung tradisyon nila Nung nasa bandang dulo na nga, hindi kami nakaligtas ni Justin. Ay! Bakit nyo kami minasal? Nung marating namin ang Pantalan, napansin namin na nagsisipaglakad na pabalik yung mga tao. Kaya nag-usisa na kami kung ano yung nangyayari. Boss, ba't nagbabalikan ako? Ba't nagbabalikan? Pero yung lang sila yun. pero yung pagoda na isang pa na po. Dito bago ko pa yata nagpapalis pala. Thank you, sir. First time kong makipiesta sa bayan na to. Kaya ito rin yung first time ko na mapadpad sa bahaging ito ng Halahala. Nang marating namin ni Justin yung mismong Pantalan, dinatnan namin na nagsasakayan na yung mga musikero. Napansin ko na halos puno na rin yung vessel ng Coast Guard, kaya palagay ko malabo na kaming makasakay nito. Nakakapanghinayang lang dahil nakita naming nakasampa na sa pagoda yung susi sana para makasampa rin kami ron. Uy, nakikita ko si ate. Si Ate Ginay. Yung sa crispy ko. Naalala ko na parte nga pala siya ng Red Cross, kaya nabanggit niya noong nakaraan na sasampa rin siya sa pagoda dahil kailangan sila doon. At sa wakas, nahanap na namin yung isa pa na dapat kanina pa namin kasama. Ano na? Wala pa tayong life jacket. Kailangan ba may life jacket?
Matapos sabihin ni Makmak na kailangan pala namin ng life jacket, dito ko na-realize na malabo na talagang makasampa kami sa pagoda. Pero pag vlogger naman, pwede sabihin ko namin at lilain na lang. Mga ilang minuto pa, nagbigay na ng hudyat ang Coast Guard na maglalayag na ang pagoda. Hindi kami nakasakay sa pagoda kasi kailangan pala merong life vest. Nabigo man kami ni Justy na makasampa sa pagoda nung araw na to, ayos lang. Masaya pa rin kami na maranasan ang pista ng dalay-dalay dito sa Hala-Hala Rizal. Noong hapon nga hanggang gabi, nakuha pa naming mamiesta sa mga kasama namin dito sa night market. Sa 3 taon ko dito sa Hala-Hala, ito ang unang pagkakataon na nadaluhan ko ang pista na ito. Masaya, magulo, pero palagay ko uulit ako sa 1 taon para siguraduhin makakasakay na ako sa pagoda. Malaki ang naging dagok sa sales namin noong buwan na yan ng September. Winasa kasi ng bagyo yung tent namin at napagastos kami ng wala sa oras kahit na ilang araw nang mahina yung sales dahil masama ang panahon. Akala ko yung bagyong hinerna ang pinakamalaking pagsubok. Pagkatapos kasi nun pinalitan ko ng matibay na lona yung tent at sinigurong magiging maayos na yung mga gamit sa pamamagitan ng paglalagay na makapal na lona sa paligid. Hanggang sa dumating yung bagyong Christine nito lang October. At ito ang nangyari. Malalakas na hangin at panakanak ang buhos ng ulan ang dala ng bagyong Christine. Sa Maynila, maraming lumubog sa baha. Sa Bicol, maraming sinalantang pamilya at buhay na nawala. Kahit ang Batangas, hindi nakaligtas sa matitinding hagupit ng kasumpasumpang unos na to. Buong bansa, apektado ng higanting bagyo. Ganon din ang sitwasyon dito sa Hala-Hala Rizal. Matapos ang magdamag na pananalasa ng bagyo, nagdesisyon ako kinabukasan na bisitahin ang stall namin sa Minis Market. Kasama ko si Jeric. Sa biyahe pa lang, mababakas mo na ang hagupit ni Christine. Binabaha yung mga bahagi ng kalsada rito na karaniwang hindi naman binabaha. Sa isang post ko sa yellowhotproject.blogspot.com, naikwento ko ron ang dinatnan kong sitwasyon ng Minis Market. Nabasa ang mga gamit namin. Naabutan kong nakalublob sa tubig baha ang mga importanteng kagamitan. Ilang libo rin ang naging lugi namin dahil sa bagyo. Basahin nyo na lang ang kabuuan ng article sa link na nasa description box. Pinagtalon namin ng misis ko kung isusuko na ba namin yung kay Minotako dahil nawawalan na siya ng pag-asa. Pero para sa gaya kong sanay sa kalamidad, hindi option sa akin ang pagsuko. Masyado nang malaki ang oras na ninakaw sa akin ng Kimi no Taco. Kaya walang pwede magpasuko sa akin dito dahil ayoko mapunta sa wala lahat ng oras na inaksaya ko. At the end of the day, I have to keep trusting the process. Bumangon uli kami para sa paparating na event. Naghanda, pinagtibay uli ang setup at siniguradong hindi na mauulit. Malaki rin ang pasasalamat ko sa mga kapwa tenants namin na itinali ang tent namin sa pader para hindi na uli itumba ng susunod na bagyo. Handa na uli kami para sumugal. Pero may isa pa akong pinoproblema. Panoorin nyo to. Ayun, so nandito tayo ngayon sa dun sa labas ng bakanting bahay na pinakita natin noong nakaraan sa previous vlog. So medyo nasira siya. Bakbak yung mga yero na nasira ni Christine. So tayo dito sa kabila. Ayan. So binakbak ni Christine yung mga bubong. No?
and pakita natin yung loob. Yun. So pagdating dito sa loob, medyo binaha na kasi pumasok na yung tubig eh. So kung pakikita nyo, compared dun sa previous vlog nung pinakita ko to, mas organized siya ngayon ng konti. Kasi nga, plano ko sana, yung susunod nating art content, dito na natin siya gagawin. Ito, naka-ready na nga yung table eh, di ba? Naka-ready na yung table, yung mga materials nandito na, meron ng space, at yung mga kalat, medyo inorganize na natin. Ang problema, hindi umabot dun sa vlog sana natin kasi ito nga yung nangyari, binagyo tayo at nasira ng bagyo yung bubong. So medyo marami-rami ulit tayo maayusin, marami tayong mga babaklasin, mga itatapon na mga materials na nasira na gaya ng mga corrugated boxes. Yung ilan sa mga gamit natin dito kailangan na natin siyang i-dispose para hindi pamahayan ng ipis, ng mga kung anumang mga insekto. No, at yun, isa to sa mga ayusin natin, pero sa ngayon kailangan muna namin i-prioritize yung nasirang stall dun sa Minis Market, no, yung stall ng Kiminotako. Okay ba yung Kuya Jeric? Okay. Pakita mo naman yung sarili mo. Yung Kuya Jeric behind the camera. Alright. Mahigit isang buwan na rin mula nang planuhin ng management ng Minis Market yung mga event para sa Halloween. Natuloy pa rin naman. Yung trick or treat para sa araw ng October 26, nag-push pa rin. Naisama pa namin si Jacinto sa trick or treat at nakapag-uwi ng limpak-limpak na candy. Ilang araw pa, October 31, natuloy na rin yung na-postpone na Black Party concert ng Minis Market. Masaya, buhay na buhay ang gabi at wala na ang bakas ng pananalasa ni Christine. Sobrang busy ko nun dahil nilaunch na namin yung ramen ni Kiminotako. Hindi na ako nakapag-vlog na plano ko pa naman sana. Ang daming nangyari sa loob ng 2 buwan. Pero yung channel ko, mahaba-haba ang tinulog. Marami akong events na napalagpas. Maraming content na na-cancel at malamang next year pa matuloy. Malaking oras na ang nilamon ng Kiminotako sa akin. Dagdag pa dyan yung pag-aalaga kay Jacinto. Palala ng palala ang mga kalamidad dahil pasama ng pasama yung mga nakaluklok sa pwestong panay ang payaman kapalit ng sinisirang kalikasan. Dito lang sa Rizal, palubha ng palubha ang epekto ng bagyo. At kapansin-pansin yun para sa akin sa loob ng ilang taon ko rito. Sana nakabangon na ang lahat kahit papaano. Sana makausad yung mga nawalan ng mahal sa buhay at makapagsimula uli yung mga nagiba ang bahay. Magandang paalala rin ito sa atin sa hinaharap na huwag sumuko ng basta. Lalo na kung may natitira pang solusyon sa kokote mo na pwedeng subukan. Kapag nadapa, bumangon. Kapag lumubog, umahon. Maging resilient. Hindi ako maasa na maraming manonood nito dahil wala na tong kinalaman sa niche ko. Pero wala Ito lang ang meron ako sa ngayon. Kita-kits na lang sa susunod na episode.